Tumaas ang tensyon sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan, Provincial Board ng Pamalaang Lalawigan ng Cebu sa Legislative Building, Capitol Grounds kahapon, Lunes, Mayo 26. Ang mainit na isyu ng sesyon ay ang pahayag ni Cebu 3rd District Board Member Esmael John Borgonia hinggil sa pagpapaliban ng Proposed Supplemental Budget Program No. 1, Series of 2025 na inilarawan ito bilang isang action in bad faith lalo na at papasok na ang bagong administrasyon. Nagbigay ng privilege speech si Cebu 4th District Board Member Celestino Martinez III kung saan ipinagtanggol niya ang integridad at profesionalismo ng Provincial Board hinggil sa panukalang 1.2 bilyones pesos na supplemental budget. Binigyang diin ni Martinez na hindi lamang ito sumasalamin sa kanyang sarili kundi sa buong institusyon ng Provincial Board na binansagan na hindi patas at premature ang binitawang pamayag ni Borgonia. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Cebu 5th District Board Member at Vice Governor-elect Glenn Anthony Soco na ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng matinding deliberasyon sa Provincial Board dahil sa paksang tinalakay. Ipinalawanag ni Soco na taliwas sa impormasyon na kumakalat sa online, ang panukalang supplemental budget ay hindi dapat baliwalain kundi para pondohan ang pagsasaayos ng legislative building upang matugunan ang dalawang karagdagang opisina mula sa bagong posisyon sa Mandawi Lone District at ang legislative assistance funds ng bawat distrito ng mga miyembro. Sa katunayan, ibinalik ng Provincial Board ang panukalang batas sa tanggapan ng gobernador para sa karagdagang pagsusuri sa panukalang pandagdag ng budget para sa kasulukuyang taon. I'm asking these questions. I have a series of questions to ask the board member from the 3rd District because this has already been in the agenda. This has already been seen by members of media. This has already been openly discussed in public. So if this has been passed and it has already been seconded, there is no need to withdraw this because this has already been endorsed for approval. I don't understand the move of the honorable member from the 3rd District, why he proposed this resolution and then only to withdraw it now that it's already in full understanding. We're already in the point of discussing this. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Kanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!